Mabiyayang buhay mga ka-dreamers! Isa ka ba sa nagpaplanong mag-apply dito sa Canada or inside Canada ka na at kailangan mong mag-apply ng permanent resident? Kung ganon, isa ito sa kailangan mong gawin. Ito ang Educational Credential Assessment or ECA. Saan, paano at magkano ang proseso? Maaari tayong magpa-assess sa World Education System or WES. Pwede rin sa International Credential Assessment Service or ICAS and International Qualification Assessment Service or ICAS. Pero ang pinakamabilis dito ay ang WES. Yun nga lang, medyo mas mataas ang standard ng WES. Kaya kung kayo ay kagaya ko na undergraduate, ay pinili ko ang ICAS. Medyo matagal nga lang ang proseso. Kaya tara, simulan na natin ang step-by-step tutorial paano magpa-assess sa ICAS. Punta lang tayo sa Google, i-type ang ICAS portal, search, then click ang ICAS client portal, mag-create tayo ng account, and then fill up nyo lang yung hinihingi information, then submit, go to your email para sa inyong temporary password, and then pwede na tayong mag-change password. Tandaan nyo palagi ang inyong password kasi ito ang lagi nyo gagamitin kapag magsa-sign in kayo. Ayan, change password successful. So, sign in tayo. Ayan, so create new application. So, pag-click nyo, mayroon tayong two choices. Ang i-click natin ay ang ECA. Click natin, and then, agree lang tayo sa disclaimer. Save, and next. Choose assessment reason. Click natin yung una. ECA for express entry or immigration process. Save and next. And then fill up lang natin with your information. Then save and next. Next lang tayo. And then your mailing address. Save and next. So dito sa education information, add credentials. Then, i-click lang natin yon and then just fill up yung mga hinihinging information regarding sa school na pinasukan ninyo. And then, click save and next at lalabas na yung course nyo, school, kung saan at kung ilang years na tinik. Magkakaroon na rin kayo ng action button kung saan pwede nyo i-edit ang mga information na in-input nyo dito. And then, mag-appear na dyan yung credentials na gusto nyong ipa-assess. Then, click Save and Next. Then, dito, i-upload nyo yung passport nyo. Then, dito sa lower part ay ang inyong certificate, TOR, or diploma. Click Save and Next. At kapag nakita nyo ang file name, ay ibig sabihin, successful ang pag-upload niyo ng inyong documents. Click Save and Next. And then, dito, tick the box and type your name below, at yung date naman ay mag-a-appear na siya automatically kung kailan nyo siya pinilled up. Save and next, and then yung processing fee kung magkano. So, ito ay 260 ang processing fee and 25 yung for-year fee. Save and next, and then bago kayo mag-proceed sa payment, meron dyang preview my application. I-preview nyo muna, i-check kung tama yung mga information na inilagay ninyo bago kayo magbayad, and then choose kung anong payment method. Kailangan nyo nga pala ng credit card pagka kayo ay magbabayad. Dito sa last page na to ay may choice kayo na save and close kung hindi pa kayo magbabayad, and submit kung handa na kayong magbayad at ready na kayong ipa-assess ang inyong credentials. So kapag nagbayad na kayo, lalabas na ang order details. Nandyan yung file number nyo, pangalan, and service fee kung magkano. And that's it. Nasubmit nyo na ang credentials nyo sa ICAS at maghihintay na lang kayo ng result para mag-view ang inyong status. Mag-sign in lang kayo,
click Actions, and then View Status. Yan, makikita nyo kung anong status na ng application nyo. So, ngayon na nasa 4 months na ako, nasa inline for processing na ako. August nga pala nung ma-receive nila ang aking credentials. Kaya expected ko na ang result ay last week ng October kasi nakalagay doon na 25 days processing time. Pero yun ay from the time na naman na-receive nila ang credentials mo. Kung gusto mo naman na makita ang sinubmit mo sa ICAS, click mo lang yung Actions and then View Application. At madadownload mo na, sinubmit mo sa ICAS for your reference. So, yun lang. Update ko kayo sa kung ano ang magiging result. Hanggang sa muli, sana ay nakatulong ako sa inyo. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated kapag may bagong video. Keep the faith and God bless us all. Bye!